Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy ang makukuha natin para sa mga Aries. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, anuman ang gender mo or edad mo, kunin mo lang kung ano ang akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ba ito or ikaw. At ito ang start ng 1 week reading mo. The Hermit, Queen of Pentacles, the High Priestess. Pinapakita ng mga cards na anuman yung sitwasyon na kinakaharap mo, kailangan ng paghihinay-hinay. At saka, mas ituon mo ang pansin mo sa pagkita. Dahil sa ito yung magpapahiwalay sa iyo, yung pagiging busy mo sa mga hindi naman dapat bigyan ng pansin na sitwasyon. Kasi maayos naman yung emosyonal, pisikal, at saka spiritual na emosyon. Ang ilan sa inyo, iniisip mo kung nasa tamang karir ka ba o negosyo. Pero nasasagot ng mga cards na nasa tamang timing ka. Ito yung para sa iyo. Lalo na't ang ilan sa inyo, umaayon sa iyo yung kapalaran sa career o negosyo. Na kahit na hanggang sa future ay makikinabang yung mga anak mo or ikaw. Para sa ilang single ay unti-unti ka nang nagkakaroon ng healing. Alam ng universe kung ano yung mga dinanas mo. Kaya meron kang magandang pagkakataon na makapili kung sino yung potential person na kikilalanin mo or makakarelasyon. Ang ilan naman sa relationship ay nakatagpo ka ng karelasyon na nakakaunawa sa iyo. Kasi itong person mo ay mature or meron kayong age gap. Itong mystical card mo ang nagsasabi na merong magaganap na milagro sa buhay mo. Milagro na magsisimulang mangyari sa mga hindi mo inaasahan na panahon or pagkakataon. Na malaki ang posibilidad na patungkol sa karir mo, sa negosyo, or sa love life. I-add ko lang para sa ilan na nasa relationship na yung relationship nyo ng person mo ay hindi lang secure, kundi natutugunan din ng person mo yung pangangailangan mo. Sa material man or sa relasyon nyo. At kung meron mang hindi pagkakasundo sa relationship nyo ng person mo, kakailanganin ng effort or makipag-connect sa person. Huwag mong ilayo yung sarili mo. The Emperor, 5 of Cups, the Tower. Itong mga card na ito ang nagsasabi na kailangan suriin mong maigi kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Kailangan mong makontrol ang emosyon mo at saka mag-move forward. Hindi lang naman kasi yung pag-aksyon mo sa problem ang kailangan, kundi yung konkreto na plano ng pag-aksyon mo sa situation. Pinapakita sa cards yung pagsisisi, yung feeling mo,
hindi ka nabibigyan ng importansya sa karir mo o kaya sa love. Kung hindi ka makayanang irespeto ng iba, irespeto mo yung sarili mo. At saka magpakatatag ka sa mga minamanifest mo or plano. Nakadalawang cards ka na makakasira ito sa iyo kapag nagstay ka sa problem. Or kung hindi mo ito haharapin, ang pwede ay yung palipasin mo muna ng ilang araw. Tsaka mo harapin at tanggapin kung ano yung mga naipresenta sa'yo ng universe na option. Ang ilan sa inyo sa financial ay magiging makatwiran ka sa paggastos nito. Hindi ka basta-basta gagasta, kumbaga. Dahil sa ang ilan sa inyo, ito yung pinaghirapan mo or matagal mong hinintay. Ang iba naman ay yung resulta ng ipinaglalaban mo. Pwedeng bagay o kaya material or pamana. At saka huwag biglaan na magdesisyon pagdating sa financial. Mas makakabuti na mag-ipon ka. Pwedeng may manloko sa'yo sa money or material. Or masayang yung makukuha mong money or pinagkakitaan. Ang ilang single, meron kang person na nagugustuhan pero hindi mo na siya pwedeng balikan. Itong card na ito ang nagpapatunay na nasubukan ng universe yung katatagan mo at saka kahinaan. Pero hindi ka natinag sa mga trials na napagdaanan mo. Kumbaga, nakakapasa ka sa bawat pagsubok na ibinibigay sa'yo ng universe kapalit ng magandang kapalaran mo, experience at saka kaalaman. Kaya may ilang single na hindi mo na pwedeng balikan yung potential person na nagugustuhan mo kasi ikaw yung nang iwan sa kanya. Maybe ikaw ito o yung person na nararanasan mong mag-isa. Ang ilan sa relationship, natutugunan ng person mo yung pangangailangan mo or pangangailangan ng family. Pero dahil sa lagi siyang wala, ito yung nakasira sa relationship nyo. Yung walang communication or nagkaroon ng pagtatalo. Dahil sa walang time yung person mo sa iyo. Kaya nakadalawang cards na nauwi sa hiwalayan ang ilang Aries. Three of Cups, the Strength, the Lovers. Pinapakita sa mga cards na mas pinagtitibay mo yung self-love. Kasabay na rin na pinapatatag mo yung tapang at saka respeto sa sarili. Pinapakita rin na maglalakas loob ka na harapin yung trials or challenges or delays na nangyayari sa buhay mo o kaya sa relasyon. Para sa kalusugan, i-balanse mo yung mga pinupuntahan mong parties, imbitasyon, pagkain, or iniinom. Para yung magandang kondisyon ng katawan mo ay magpapatuloy. Kung meron ka mang health issues, makakatulong sa'yo yung family mo or ang person. So, suportahan ka sa kung ano yung kailangan mo para mapabilis yung paggaling mo. Para sa ilang single, marami kang potential person na makikilala na magugustuhan yung aura mo. At saka itong potential person na ito ay magaan ang dating niya sa buhay mo. Masiyahin siya.
Bihira din na ma-in-love itong person na ito. Hinahayaan niya lang yung buhay niya na mag-enjoy siya. Pero kapag nakita niya na yung potential person na para sa kanya, ito talaga yung focus niya. Maraming may inggit sa magiging relasyon niyo ng potential person. Ang ilan naman sa relationship, maraming pinagdaanan ang relasyon niyo ng person mo. Nalagpasan niyo ito kaya ito yung time na nagsiselebrate kayong dalawa or kasama ang family niyo. Itong mystical card mo muna ang alamin natin. Paalala itong card na ito na kung may mga plano ka sa buhay mo or pangarap, kailangan na ng pagkilos kasi yung mga pangarap mo ay magkakatotoo. Lalo na kung hindi mo to iisipin lang, kailangan ng pagkilos or pag-aksyon. Nakatatlong cards ka na sa pag-aksyon na magkakaroon ng magandang outcome. At saka i-add ko lang para sa ilan na nasa relationship, kahit na nagkakaroon kayo ng problema ng person mo, munti ka na rin magkahiwalay, yung mga napagdaanan nyo na magkasama ang mas nagpapatatag sa inyong dalawa. Sa hirap man or saya. Pero yung mga nakipaghiwalay na or inabandon na sa relasyon, bagong person or bagong relasyon na ang haharapin mo. Mamaya ko na lang ipapakita yung final card. Unahin muna natin itong feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Pang-apat na card mo na ito na mas lalo kayong nagiging close ng person mo sa isa't isa. Lalo na sa mga ilang nasa relationship na nagkakasundo. At sa ilang person na magkakaroon ng bagong love o relasyon. Pero pinapakita pa rin dito na ang ilan, yung person mo, ang nagiging problema niya or hindi niya maiwasan ay yung masangkot sa third party or yung ma-focus sa karir niya or anumang ibang gawain. At may person or maybe ikaw na pagod ka na mag-isip kung meron bang pag-asa yung relasyon nyo. At hindi ka na magpapanggap sa totoong feelings mo at ganun din ang person mo. Pareho nyo nang haharapin kung ano yung magiging desisyon nyo para sa relationship nang pareho na kayong hindi masaktan. Yung third person or maybe person mo, kung kailan nakapag-desisyon ka na kung nakipag-iwalay ka sa kanya or hindi mo na siya gustong makausap, ginugulo ka pa rin nung person mo or ibang tao. Kasi insecure sa'yo yung third person or person mo. At dahil sa alam niya yung weakness mo, naapektuhan ka ng mga negatibong energies. Kung tinapos mo na ito, hindi ka na dapat magpa-apekto pa. Kasi wala ka na sa negatibong sitwasyon. Lahat ng nagagawa nating good or bad, meron niyang karma. Kaya kung ano yung napagdesisyonan mo, good man or bad, panindigan mo. Siyempre guys, hindi naman ako yung magdedesisyon yan, kundi yung langit. Dahil sa ipinakita yung card, maging ready
sa mga desisyon na gagawin, yung resulta nito. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala at saka ingat kayo palagi. Paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa Laika Tarot readings. Cancer, Virgo, Capricorn, Aries, Libra, Leo, Taurus, Sagittarius, Pisces, Scorpio. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. H, Q, K, R, V, M, C, W, L, N. Nakalimutan ko ito kaya binalikan ko at ibang camera na yung gamit ko. Ito yung final card mo. May mga big opportunities na darating sa iyo, pero pipiliin mo kung ano yung tingin mong pangmatagalan at malaki ang potensyal. Sa love man ito or career, kasi ito yung good karma mo sa mga mabuting nagawa mo or pinagtiisan.